mga guro yan. And for the Yeah. teachers, kung naman, the most part of our teachers would want to comply. Pero, siguro dahil mainit ka ang panahon, so overwork na rin sila. Alas 5 pa sila, alas 4 pa sila nagsimula. Kada araw, oo. Record it. So, anyway, tapos na tayo dyan dito. Tayo sa plus 5 million votes. Plus 5 million votes, yes. Na sinasabi, yun nga, na-duplicate lang. At yun nga, ito ay... Na-duplicated daw yung resulta sa 15,001 precincts. Di ba? Ito yun, article, di ba? Affected precincts, 15,001. Impact candidates. Impacted, na impacto ni Lisa Marcos. Na impacto si Senator Bongo daw nabawasan ng 5 million. Oh, ito yun, impacted. Binawasan siya as an adjustment. Nadagdagan siya because of the substitute. I mean, of the duplicated yung yun. So, binawas yun. Dinagdag tapos binawa. Oh, yeah. Right. Wala talagang eleksyon na walang dagdag at walang bawas. Di ba? Itong talagang komisyon o eleksyon. Tarantado talaga. Lahat ng tao dyan, maliban sa rank and file, puro tarantado. Oh, hala, iniinsulto ko na talaga kayo, George. Pati yung mga kasama mo mga dyan, kaya kayo tarantado. Oh, public yan, ha? Napaka-tarantado talaga ninyo. Oh. Aabot tayo dyan, ha? Babalikan ko yan, yung pagkatarantado. Impacted candidates. Ito yung mga kandidato, mga kababayan, na na-impacto ni Lisa Marcos. 39,280. Ilang kandidato ang tumakbo? Ilang kandidato ba ang tumakbo? 18,000 positions, basta 39,000 positions affected, single winner races. Ibig sabihin, gobernador, mayor, 7,600. Yung positions affected 1,400 plus. So maraming mayor or governor, congressman, governor, mayor, party list, single winner races yan. 1,100 plus ang na-impacto ni Lisa Marcos. Adjusted candidate rankings. So in-adjust yung ranking ng mga kandidato, 7,600. 7,600. Aling naman kay Ate Claire tong report na to sa ano ba tong report na to? Dombo Radio. So, mga kandidatong naapektuhan dyan is around what? 39,280. Yeah, tama yan yung report niya. Impacto ni Lisa Marcos. Wakwak nga sa impacto eh. Nasa na-impacto itong mga kandidato na to. Clear, mga kababayan, unang-una, ito ang gusto kong iparating sa inyo. Diba ang sabi ninyo, Comelec, nag-source code review kayo? Ha? Ni-review ninyo ang source code. This is part of the entire ecosystem. The automated election ecosystem. Akala ko ba ni-review ninyo ang source code bago tayo nag-compilation? Natandaan nyo ate kayo, nag-mention ako about compilation. That is converting the human readable instruction called the source code. Source code is the human readable instruction. Input equals, enclosed in parenthesis, E. O, ganyan. So, mag-i-input ka dyan. O. So, that's human readable. Kasi nababasa natin. You need to convert that into binary language, yung series of ones and zeros. So, ang process niyan is compilation. So, ang labas niyan is trusted build. Okay? Source code, compilation, ito yung process na gagawin mo tong human readable instructions into machine readable instruction. Ang labas ay trusted build. So, yan. Nangako ang Comelec na ayon sa batas ay ni-review ninyo at it is working. At si technical evaluation committee nag-certify that the system is running properly, accurately, and reliably. Bakit ngayon nagdoble ang resulta? So, anong ibig sabihin nun mga kababayan? Nagsabi ang Comelec, si George Garcia, na review itong source code bago kinumpile, bago naging trusted build, bago in-implement. Nag-certify ang technical working group ng DOST. It is ready, it is running properly, accurately, reliably. Tapos ang resulta, nagdagdag ng 5.2 million votes.
affecting 15,001 precincts. Anong ibig sabihin nun, mga kababayan? Hindi ni-review ang buong source code. Hindi properly working accurately and it's not properly working, running, and it is not accurate. So, hindi totoo yung source code review. Hindi totoo yung certification ng technical working group. Yun lang ang ibig sabihin nun. That's one na katarantaduhan ng ng COMELEC dito ngayon. And this did not happen only today. It happened also in 2010. That's a long time ago. Pero, sa inyong kaalaman, Ate Claire, hindi ito nangyari ngayon lang. Nangyari na to sa Smartmatic. This is Miro. Kaya nga ang sabi ko sa inyo, mga kababayan, whether it is Smartmatic or it is Miro, it is one and the same animal. It is one and the same system. It is one and the same process, automation process. They follow the same protocol. Yun pa rin yun. Kung dadayain mo, garbage in, garbage out. So, in 2010, ano nangyari? Canvassing din tulad nito ngayon. To give you a perspective, to give you a sense of history. 2010, nandun pa ako sa loob ng congressman pa ako noon. Kasi my term ended June 30, 2010. So nag-canvassing kami towards the end of May. So nag-canvassing na kami. Presidential canvassing yun, di ba? 2010, yeah. Ang total number of registered voters in the Philippines was 51 million something. Okay? During the time. Nasa website yan ng COMELEC, ha? Nasa website ng COMELEC. Total number of registered voter, 51 million plus. Nung nag-canvassing ang COMELEC sa central server nila, ang lumabas, total number of registered voter, 102 million. Na times 2. Ang 51 million naging 102 million. Sa COMELEC server yan. Ang total number of registered voters naging 102 million. So nadagdagan ng 51 million ang registered voter na times 2. Nung magbukas ang canvassing system sa Kongreso, pagtingin ni Senator Juan Ponce Enrile, the total number of registered voters was 153 million na times 3. No? Hindi ito ngayon lang nangyari. Nangyari na rin ito noong 2010 pa. So, Smartmatic yun, ito Miro ngayon. So, anong ibig sabihin yan? So, nagduble, it is possible, nagduble dahil they were attempting to, or ginalaw. Kaya nadoble. Pero brother, yun nga, naniniwala ka ba na duplicate yung pag-forward ng video? Kasi, ng result? Kasi di ba sabi nga natin, kung may duplication, dapat magtatanong yung machine na, napadala mo na to, do you want to proceed to send this result again? So naniniwala ka ba na yun talaga yung kanilang dahilan na na-duplicate, or ito ay another form of pangdaraya? No, I don't think na kinaligtaan nila yan. It was purposely done. Why? Bakit ko sinabi na hindi pwedeng kaligtaan yung duplication? Hindi pwedeng makaligtaan yung duplication. Bakit? This is an election where numbers must be definite and specific. You cannot allow for a duplication or a reduction. Di ba? Hindi pwedeng mangyari na mag-reduce yung bababa yung numero ng na-publish na boto or bababa dahil na duplicate. That is a no-no. That is unacceptable because we are talking of confidence in the results of the elections. Confidence yan. Trust of the people yan eh. Tapos ngayon pakikita mo, nagdoble yung boto. Sino ba maniniwala sa election system mo? Both Smartmatic and Miro in this case now. So hindi ako naniniwala na nakaligtaan to. This is purposely done. Kasi walang kumpanya in its right mind, ha? Walang kumpanya in its right mind will sell an automated election system na may possibility na magdoble yung resulta. May possibility na mabawasan yung boto na na-publish na. Di ba? Wala. Nobody. No self-respecting company will ever allow their system to be
prostituted like that unless the purpose is to cheat. Glenn, ma-inject ko lang, kasi kanina nag-post ako, sabi ko, na naginip ako talaga na may COMELEC na nagsabi nga sa akin na itong daw si Attorney Vic ay binawasan ng 5 million. Since we're talking about 5 million, ay yung panaginip ko na inutusan daw ni Lisa Tanaso ng Bangag Administration ng COMELEC na bawasan si Attorney Vic Rodriguez ng 5 million. Pwede ko bang sabihin with your explanation na maaring totoo yung panaginip ko na sinabi sa akin ng COMELEC personality dito sa duplication of votes? What is your thought about it? Normally, hindi naman ako naniniwala sa panaginip. Mga kababayan. Yeah, I know. Ako naniniwala sa panaginip kasi it's a product of our mind. Pero there is one panaginip na I make an exception. Mga kababayan, very forthright about this. I'll be honest about you. Hindi ako naniniwala sa mga panaginip. Pero merong isang panaginip na pinapaniwalaan ko dahil alam kong totoo. Kapag nanaginip ka na binawasan ka ng boto ng COMELEC, totoo yan. Totoo yan. Especially given the circumstances na ang pinag-usapan natin ay si Attorney Vic Rodriguez. So, nakalab ni Lisa Tanaso ni Bruja. So if that's the case, with yun yung pinag-usapan natin, tinitignan ko ma-interrupt lang kita, Attorney Glenn. So sa ngayon, ito yung current, si Attorney Vic Rodriguez has 8,237,899 votes. So since pinaniniwalaan mo yung panaginip ko dahil nga, we're talking about pandaraya sa election, so let's say, for example, kung totoo yung panaginip ko at idagdag natin yung 5 million votes, okay, ay 5 million na based on my panaginip na ninakaw nila o binawas nila, dinagdag sa iba, so magkakaroon ng plus 13,237 si Attorney Vic Rodriguez. Then ang mangyayari, tignan natin ngayon yung boto nitong number 12. So kung magbe-base tayo dun sa panaginip ko, pasok si Attorney Vic, malalaglag si Amy. Yes, right? Malalaglag si Miss Mangga. Sino? Si Miss Mangga. Si Mangga. Yeah. So ngayon, since 13 million, kung totoong binawasan siya, papasok si Attorney Vic dito sa it's either 10 or 11, right? Number 8, 10. Si number 11 magiging 12. Si number 12, si Marcos, malalaglag. To number 13. Yes, di ba? Nakita mo yung ayan. So, ngayon, ang tanong ko sa iyo, dahil naniniwala naman kami sa iyo, na yung dinidiscuss mo about dayaan, di ba? I hope naintindihan ng ating mga kababayan. Ulitin ko lang. So, kung totoo yung panaginip ko na binawasan si Attorney Vic ng 5 million, pasok siya talaga. And plus the fact, Attorney Glenn, ito pa, I don't know kung nakita mo yung, I think my post, hindi ko lang alam kung anong yun ang media, na nag-release sila, tignan natin to dali lang. So nag-release sila, brother, ng result. Nakikita mo yung kay Attorney Vic, yung mukha niya nakalagay doon, nakita mo? Si Bam Aquino, si Kiko nakalagay, pero si pangalan ni Attorney Vic. It's real, It's not edited. It's real. So, pag pinagdugtong-dugtong mo yung ganong circumstances, ano yung pwede mong ma-share sa amin? I think mga kababayan, where there is smoke, there is fire. Kapag may usok, may sunog. Itong nakikita natin ngayon, usok yan. Usok ng dayaan. So, minamaniobra na nila yung eleksyon. In fact, dito sa local sa Butuan, Ate Claire, itong Butuan talaga. Bago natandaan mo yung test ballot number 9 at test ballot number 10, minention mo yan kagabi. Yes, minention ko kanina uli yan. Yeah. Oo. Test ballot number 9, test ballot number 10 sa Butuan City yan. Paglabas ng bago pa ang ihalan, ang pakalat ng kabilang grupo ay 15-0 ang kalalabasan ng eleksyon. 15-0. Yeah. Nag-text yung isang pastor sa akin, yung kaibigan ko. Sabi niya, Attorney, totoo talaga ang hula ni
15-0. 0 kami lahat, bukya kami lahat. Sila lang na lahat nanalo. Oh. Yung grupo ni Porton, Ching yung Plaza. number 9 and 10, number 10. Oo. So, naubos ang lahat ng kandidato ni Ching Plaza. From mayor all the way down to councilor. Walang nanalo. Mga kababayan, hindi ako naniniwala. This would be the fourth election na 15-0 palagi sa Butuan. Oh my gosh. 15-0 talaga as in? Walang 15-0 nakapasok? for the fourth election. Ito. Wow. Well, hindi ako naniniwala. Ay, bago pala ako mag-proceed, no, Attorney Glenn, ito nga pala. Ito yung sinasabi ko, mga kababayan, ano. Ito yung pinost nito ni Pambansang Dalaga. Ito, hindi po edited ito yan sa Nightline News. So kung makikita ninyo, ito number 5, di ba? Ito number 5 si Kiko Pangilinan, pero ang mukha naman ni Attorney Vic nakalagay. Tapos dito number 2, Attorney Vic Rodriguez, tapos si Bam. So anyway, ang mahirap kasi dito, brother, alam naman natin, naniniwala naman talaga tayo na may dayaan tuwing halalan. And plus, doon sa mga in-expose mo, sa challenge mo dito kay Lisa Marcos na inakusahan mo siya na nagdaya siya noong 2022 ni isang kaso, ayaw kang filean. Even the COMELEC, di ba, takot sila sa iyo. So, malinaw na takot sila dahil may hawak ang ebidensya. Alam ko na magkasama tayo sa electoral protest ni Bangag. I know how expensive it is na mag-file ng protest. So, kung ako lang actually mayaman, marami akong pera, pupondohan ko si attorney. Kung ako this is just for conversation, ano. Kung sobrang dami akong pera, pupondohan ko kung sino man na kandidato na, sige, ito, bigyan ka ng pera, mag-electoral protest ka. Kaso, it's expensive. So, ngayon, ang gusto kong puntuhin dito, I don't think na Attorney Vic will file a case, file an electoral protest with regards, kunyari, na totoo yung panaginip mo na talagang binawasan siya ng 5 million votes. Alright? So, anong pwede niyang gawin? Para at least man lang, mabigyan ng justice yung mga bumoto sa kanya. Kasi, hindi perfect yung election. Talagang may mga nangyari. Nawala yung signal. Wala yung signal ko. Attorney Glenn, you're still, narinig pa rin kita. Okay. Okay. Sandali. You're good. Ate Claire. Good. Ate Claire. Hello? Yes. Ang signal ko nandun sa telepono ni Jimmy. Dilipat ako sa signal sa hotel. I'll be out in a while and then I'll come back. Okay. So, yeah. All right. Wala. Okay, so yung mga babayan. Okay. So, andyan ka pa rin. Live ka pa rin. Okay na. Okay, go ahead. Oo nga. Okay. Okay. So yun lang yung katanungan ko. I don't think Attorney Vic Rodriguez or other candidates will file an electoral protest knowing na napaka-expensive nitong electoral protest na ito. Ano yung pwedeng gawin itong mga kandidato na sa tingin nila ay dinaya yung kanilang boto? Yeah, Ate Claire, mga kababayan, alam nyo, kung alam nyo lang yung gastusin pagdating sa electoral protest, no? In the case of senators, meron naman tayong president. That's the case of Coco Pimentel. Tumakbo si Coco noong 2007, the last manual elections, like me, last manual elections. Tapos, nagprotesta siya, 2011, around August yata yun, na-unseated si Duterte at siya ang pumalit. So, meron siyang around almost 2 years na natira. So remember, 6 years yung term. 2/3 na ang nawala. 4 years na ang nawala, mahigit. Natira sa kanya less than 2 years. And we don't know how much he spent, pero malaki-laki yun. Millions gastusin mo. Electoral protest din ito, ha? We're talking electoral protest ni Coco kay laban ni Zubiri. Okay? The only legal way to challenge the result of the election is the protest, di ba? Wala na kasi tayong pre-proclamation controversies unlike before. Sa manual elections, bago maproklama, questionin mo lahat yung manner of
composition of the board, yung conducting of the votes. So, pre-proclamation controversies yan. Kaya matagal yung proclamation dati kasi nga lahat ng magic na gagawin ng abogado. So, wala na yan ngayon. The only avenue there, kung ito meron tayong ito, nakita natin yung ebidensya ng dayaan or telltale signs ng pagdaya. Kaya nga kampante ang COMELEC at Smartmatic. COMELEC at ang election provider nila. Nadayain yung ito natin dahil wala ng avenue to legally open the ballots except through an expensive election protest. And then, sino naman ang magdidesisyon? Well, for cities and provinces, ang may jurisdiction, ang COMELEC. Eh di wala talaga papanalunin. Kung magpoprotesta po kayo sa... Huwag na lang po kayo magprotesta kasi hindi naman kayo papanalunin. Kahit anong mangyari, kahit pabuksan yung balutan nyo, hindi kayo papanalunin. For contests in cities, mayor, government, provinces, so dyan yan sa COMELEC. Kung congressman doon ka sa HRET, House of Representatives Electoral Tribunal. In the case of the Senate, sa Senate Electoral Tribunal. So yun nga, sabi ko, in recent memory, si Coco lang ang nakalusot. But I believe that was also may politika yun, may halo yung politika at that time. So, ngayon, kung we cannot anymore, in other words, yung electoral protest is not a viable option for the candidates and for the people. Kasi it's expensive, it's time-consuming, and wala kang kasiguruhan na mananalo ka. Kasi nga, kontrolado ng sindikato yung buong dayaan, yung buong ecosystem ng dayaan. So, kaya malakas ang loob nila talaga mandaya pala talaga. Malakas ang loob. Kaya nga malakas ang loob, declare mga kababayan, and the more that we fail to stop them, the more they become emboldened and the more they cheat us with impunity. Kasi alam nilang wala tayong kapatawaran unless we're able to arrest this slide in our democracy na dinadaya yung boto natin. So, going to the question ni Ate Claire, anong magagawa natin? Hindi natin kaya yung electoral protest. Sa mga kandidatong sa tingin ninyo ay dinaya kayo, ang payo ko talaga sa inyo is kunin ninyo, i-request ninyo sa COMELEC yung audit log ng mga machines, voting machines, at yung audit log ng canvassing server dyan sa munisipyo ninyo. And then you give it to us so we can analyze it. Or kung meron kayong COE, Certificate of Canvass, ipadala nyo sa amin. Pwede nyo ipadala kay Claire, padala nyo sa amin and we will go over it to check for statistical improbabilities. So yun. Ito yung magagawa natin mga kababayan. Statistical improbabilities. For example, ang kandidatong nanalo ay constant yung ratio ng boto niya bawat presinto. Palagi siyang nananalo ng 200, 200, 200, 200. Tapos yung kalaban na nanalo ng 50, 40, 50, 40, ganun. Pwede nating makita yan. At kung makakita tayo ng pattern, that is already evidence by itself. So hindi na natin kailangang buksan yung balota. If we are able to show overwhelming evidence, then that's the time we should really rise up and put a stop to this shenanigans ng COMELEC. So ang payo ko sa ating mga botante, kandidato, una you can provide us the certificate of canvass. Yung kompleto ha. Certificate of canvass, you are entitled to that after proclamation. In fact, itong sa Lapu-Lapu, tinexan ko na yung election officer eh. Hindi na ako sinagot. Naproklama na yung kanilang kandidato kaninang alas 4 yata ng umaga. And the certificate of canvass should be available by now. Tinexan ko sa Attorney Lamban, nasaan na yung certificate of canvass? Eh hanggang ngayon, hindi pa ako sinasagot. Baka mag-file na lang tayo ng complaint kung ganyan. Mga kababayan, sa mga kandidato natin, humingi kayo ng copy ninyo ng certificates of canvass. Nandoon, ito yung summary ng resulta ng bawat presinto sa ating munisipyo. Padala nyo kay Ate Claire and then I'll find a way to get it from her. We will analyze it. The other one is mag-request kayo ng audit log ng mga makina sa presinto. Doon ninyo makikita namatay yung makina. O namatay yung makina or nag-jam yung makina, ilang papel ang nag-jam o ganito, ganyan. Makikita nyo yan dyan if you know how to read it. And then yung audit log din ng server sa munisipyo, yung laptop doon na nagka-canvas. Ibangga natin yan para makita natin yung ebidensya. And then when we are able to get this, we will disclose this to the public
Ang tanong,